Unboxing po tayo ng Senlo T1 model. Ito po yung laman ng box, dalawang LED. Ito po ang itsura ng T1 model. Tig 25 watts po ang bawat LED or yung bawat unit nito. At kakaiba yung pagkaka-design nito. Nasa may bandang dulo ng kanyang aluminum body yung pan nito. At pagdating naman sa lens, ay nakalabas ito sa kanyang aluminum body. At sa may bandang ilalim ng lagayan ng LED, dito mo makikita yung isang maliit na box. At ito ay naglalaman ng kanyang LED driver o yung kanyang ballast. Yung kanyang mga brackets, tornilyo, at iba pang mga adhesive. Kagaya ng plastic bag na maliit na ito. Dito nakalagay yung kanyang mga tornilyo. Ito yung kanyang bracket na ididikit dito sa ating unit ng ating LED. Ito yung magsisilbing kapitan or pagkakapitan ng tornilyo at ng ating MDL. Meron din itong mga wipes or primer para panlinis ng surface ng ating pagkakabitan. Dahil may option ka dito, pwede mo siyang idikit ng double-sided na tape. Dito mo ito ilalagay sa may bandang ibabaw at ididikit mo sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng tornilyo. Meron itong 4 wires. Merong white, yellow, at para sa mixed light. Yun yung function ng T1 model. At ito naman yung sukat ng T1. Ito yung kanyang taas. Meron itong 2 centimeters. Lapad naman niya ay nasa 4 centimeters. At ang haba naman niya ay nasa 6.5 centimeters. At ito naman ang presyo ng T1 50 watts. Meron itong presyo na 1,950 pesos para sa T1. Kasing presyo ito ng X1 Plus. At ito yung sample ng kanyang white light. Medyo pahaba ang ilaw nito, rectangular ang shape. Pantay na pantay at parang M3 kung tutuusin. At ito ay mayroong 23 watts sa loob ng 14.5 volts na supply. At pagdating niya dito sa kanyang yellow light, sa 14.5 volts din na supply, ito ay mayroong 23 watts. Rectangular din ang shape ng ilaw nito. At pagdating naman dito sa kanyang combination light, ito ay mayroon na lang 21.6 watts. Yan po ang T1. At dito naman ulit tayo sa Senlo X1 Plus na 50 watts na meron ding presyo na 1,950 pesos. Ito yung itsura ng white light. At ito naman ang itsura ng kanyang yellow light. Parehas ito na mayroong 24.6 watts. Yan po ay para sa X1 na single bulb. Single bulb lang po yung pinapagana natin dito. Ito po yung combination light naman, X1 Plus, na mayroong 23 watts. At para naman sa magtatanong, para sa light output comparison ng T1 at ng X1 Plus, ito po yung kanilang comparison. Ito po yung sample ng kanilang white light pagsabay binuksan. Inuulit ko po, single bulb lang po yung ginagamit natin dito para mas madali nating makita yung pagkakaiba nila in terms sa liwanag, sa size, at saka sa laki ng ilaw. Mas madali kasing makita kapag single bulb lang yung ginagamit compared sa 2 bulbs na halos magpapatong ito. At balik tayo dito sa ating light comparison. Dito makikita nyo na mas pataba ang ilaw ng X1 compared
kay T1 kahit parehas na 50 watts ang dalawang ito. Naman yung ating lux meter testing. Dito gumagamit tayo ng lux meter sensor para mas makita natin yung pagkakaiba ng liwanag dahil hinding-hindi makikita ng ating mga mata ang pagkakaiba ng mga ilaw. Kung ito lang o sa liwanag lang ng ating nakikita, ito pagbabasihan. Ito ulit ang reading para sa X1 Plus dito sa ating lux meter sensor. Sa white light nito, ito ay umaabot ng 3,700 to 800 lux para sa kanyang white light. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, ito ay umaabot ng 3,700 lux. Yan po yung liwanag na naaabot ng X1 Plus. At syempre, pagdating sa kanilang mix or combination light, ito ay bumababa na at umaabot na lang ng 2,100 lux para sa mix light. At dito naman tayo sa T1 na meron ding 50 watts. Sa kanyang white light na single bulb, ito ay mayroong 3,700 lux. Times 10 po yung lumalabas doon sa ating digital display. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, ito ay mayroong lux na nasa 3,200 lux para sa kanyang yellow light. Kahit i-adjust pa natin ito or igitna pa natin ito ay merong pa ring 3,200 lux. Yan po ay para sa T1 na single bulb. At pagdating naman niya dito sa kanyang combination light, yung combination ng white at yellow. Ang yellow light nito ay mayroong 1,850 lux para sa yellow light. At nung ilipat natin ito dito sa kanyang white light, ito ay umabot na at medyo tumaas. Ang reading na nito ay nasa 2,000 lux para sa white light. At eto na yung sample natin ng road test ng Zenlo T1 50 watts. Ito yung kanyang white light. Low beam muna yung ginawa natin dito sa kanyang white light. Ito naman yung high beam niya, yung kanyang yellow light. Medyo parehaba o rectangular shape talaga yung ilaw na to. Pantay yung ibabaw at ilalim ng ilaw. At eto naman yung itsura ng kanyang combination light. Malapad at malawak din ang naaabot ng ilaw na ito. Dahil meron itong 50 watts, kaya maliwanag at malakas ang kanyang ilaw. 2 bulbs na po yung pinapagana natin dito. 2 bulb ng T1 na tig 25 watts ang bawat isa. Ganyan ang itsura ng T1 na white light. At pag ginawa naman nating low beam ang kanyang yellow light, ito naman ang magiging itsura nito. Yan ang sample ng combination light. Kapag yellow light, yung nasa low or yung nasa bandang ilalim na position. Maliwanag at malapad din naman ito. Kaso nga lang ay masyado itong rectangular. Kaya limited yung space na nakukuha or na iilawan ito sa kalye. Ito yung sample ng T1 kapag binuksan ang ilaw. Dahil may excess ang lens ito sa may bandang unahan ng kanyang aluminum housing. Pag binuksan ito ay medyo nakakasilaw ito sa bandang ibabaw at bandang ilalim na part. Dahil na rin sa lens na sobra.
Pero kahit balibaligtarin mo, ang ilaw na to ay walang magiging epekto dahil pantay na pantay ang buga ng ilaw nito. Iba kasi talaga or sa iba talaga intended ang T1. Kaya ganyan yung kanyang shape at design. Mamaya ipapakita ko. Pero pinakita ko lang na nakakasilaw siya kapag binuksan. Hindi kagaya nitong si X1 dahil nasa bandang loob yung kanyang lens. Wala itong sumasabog or walang ilaw na natatapon kapag ito'y binuksan. Ang disadvantage na nga lang talaga ay hindi mo siya pwedeng pagbaligtarin dahil magkaiba yung shape ng ilaw sa ibabaw at sa ilalim na part nito. Dito talaga intended ilagay ang T1 dito sa mga grills ng sasakyan. Kaya flat at medyo kakaiba ang design nito. Hindi ito kagaya ng mga pangkaraniwang mini driving light. Kaya flat ang shape nito. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe. Thank you din po sa mga bagong subscriber. Ride safe po sa inyong lahat.